Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay at welcome po sa ating third segment na Usapang Politika. Alam niyo po Kags Butch, nung last episode po na wala po kayo, ang sabi po ni Kags Marie at ni Kap Dondon, pinahirapan niyo raw po sila sa mga iniwan po ninyong tanong. At dapat lamang daw po na ma-put on the spot din po kayo. Especially po yung sa last na question na sinagot po nila sa ating last episode tungkol po sa solicitation at ang tawag nga po ni Kags Marie, ang mga love letter po, Kags Butch. Umpisahan po natin ang Usapang Politika dito po sa inyong pananaw, yung totoo po sa mga nagsosolicit ng pera, Kags. Ayun, maraming salamat. Alam nyo, unfair naman kung sila lang ang sasagot sa solicitation, no? Dahil talagang mapuput on the spot ka talaga pag may nagsusolicit, di ba? At ang ganda ng mga sinagot nila at I had time na pag-isipan ito, no? Ako sa totoo lang, sa akin okay lang lumapit kayo ng lumapit. Maliit na bagay, you know? Lagi ko sinasabi kagawad Marie, di ba? Mga tao pag lumapit sa akin, hindi sila mawawalan. Hindi rin sila magkakaroon. Hindi. Pero joke lang yun. Pero alam mo, ito sa akin eh. Iba kasi yung kay Kap Dondon tsaka kay Kagawad Marie. Kasi sapagkat sila, unang mga takbo nila, panalo lahat. Wala silang talo eh. Ako, sabi nga, alam niyo naman lahat, 3 beses ako natalo. Nung nanalo na ako, biglang may lalapit sa akin na magsusulisit na nagtatatalo ako, hanggang ngayon nasa akin pa rin. Alam mo yun? So hindi ko talaga maiintindihan at ang pakiramdam ko dyan, baliwala kung magkano man ang ibigay ko hanggang sa huling bali ako ibibigay ko. Dahil maliit na sukli lang yan para sa akin sa ibinigay niyong honor na pagkapanalo ko. At ako'y tinatawag na your honor sa ibang lugar. At ako'y lahat ng events, tsaka ako'y nilirespeto sa aking barangay. Napakaliit na sukli lang po yan. Barya lang po yan sa akin. Although, sa totoo lang, hanggang barya lang talaga ako. Yun lang ang kinahiya ko. Alam mo ba, Kags Marie? Mas gusto ko yung nangihingi sa akin pag hindi ko kakilala. Bakit? Kasi pagkakilala ko at alam kong noong unang talo ko pa rin palang at pangalawa, 3 talo hanggang sa nanalo nandito siya, biglang lalapit siya sa akin, nahihiya ako kung hindi ako magbibigay ng medyo malaki. Kasi talagang hanggang ngayon nararamdaman ko na pinagdasal ako ng mga yan. Kaya sa akin, baliwala yan. Pero talagang nawawalan ako. Yun ang sinabi ko sa iyo, nagkwentuhan tayo as kay May na naubos ako. Okay. Kaya ayoko na ng politika dahil hanggang naaalala ko nung kwento to binigyan ako ng ate ko ng pera. 10,000 lang naman. Sabi niya, kuya, bumili ka ng bagong t-shirts tsaka mga sapatos dahil nakakalimutan mo sarili mo. Buong sweldo mo, naandyan eh. Sa taong bayan. Alam mo, ang ginawa ko doon, huwag naman sana marinig ng ate ko, no? Pinamigay ko pa rin. Nagpunta pa rin ako sa isang area. Naghintay ako na may nangihiram o magsusulit sa akin. Pinagbigyan ko pa rin lahat. Hindi ko pa rin nabili para sa akin. So naubos po ako doon. At tayo ay umabot sa talagang zero dahil dyan. Sa akin, hindi na sana naging practice pero naging practice. Pero ang sa akin, pagka lumapit ang isang tao dahil nga sa mga experiences ko, malit na bagay yan. Pagbibigyan natin kahit magkano. Po, maraming salamat po. Gusto ko po yung kahit magkano ni Kags Butch. Sasabihin ko po sana Kags Butch. Alam mo, baka naman po. Ito, Kap, alam mo ba, Kap, di ba, tsaka Kags Marie, di ba? Pagka sikat ka sa barangay mo, kayo. Ikaw. Pag lumabas ka doon, kilala ka, hi Kags Marie, di ba? Opo. So, ang kwento ko, pasensya na kayo, meron akong 250 pesos sa pera ko. Sabi ko, pag lalabas ako, baka mahingian ako sa labas. Hindi naman siguro. Kasi kinakailangan ko na magpagupit. Kagaya ngayon, kailangan ko talaga magpagupit. So, ang pagupitan sa amin, 150 pesos. Tapos sabi ko, pagkatapos yung pagupit, kakain ako dun sa Tapsilugan, sa Dapogs. Sa Dapog, yan. 100 Paborito pesos natin lang yan, yan. may soft drinks pa. Masarap yung Tapsilug doon. So, paglabas ko, nakakita ako, Kagawad Butch, long time no see. Hindi mo nakakalimutan. Hindi, paano naman? Kags mo, birthday yung pamangkin mo, yung inaanak mo, ganyan. So, nabigay ko yung
panggupit ko 150. So sabi ko, kakain na lang ako. Pagdating ko dun sa kainan, sinabi, Kags Butch, tama-tama, nandito ka. Libre mo naman yung anak ko, nandito kumakain kami. Ay, walang problema, anak mo lang pala, 100. In other words, umuwi ako ng mahaba pa rin ng buhok ko, gutom pa ako. Hindi ka nakakain dun sa anong masarap na? Hindi na ako nakakain, gutom. Pero you know what, binigay ko pa rin dahil parang nga sa akin, maliit na, sukli lang yan. Yeah. Sa kanilang bigay na honor and posisyon sa ating pagkatao. Alam mo, Kags, maganda tong episode na to. Kasi mga kabarangay, maganda rin na i-share nyo rin po sa amin through our comment section, lalo na sa YouTube at saka sa Facebook, kung ano namang kwento po ninyo as Barangay Kagawad or punong barangay pagdating sa mga solicitations. Para naman hindi lang insight ko, insight ni Yes. Kags Butch at ni Cap at ni SK, may ang maririnig po natin. Kumbaga, masaya kasi itong balikan eh. Kasi ito yung experience po talaga na hindi alam ng maraming tao na kung ano ang totoong kwento ng isang kagawad or ng kapitan na kapag humingi po sa atin ng tulong, yung panggastos na para dito, minsan nahuhugot pa po natin para maiabot po namin sa ating mga nangangailangan na kapitbahay. Alam mo, ako, makasingit ulit, no? Ano to, dati nagpupunta tayo sa mga probinsya, di ba? Di ba pinag-usapan din nila yan? Alam mo, yung mga ganyan, ayaw namin iparinig sa tao kasi ayaw nga namin masabing napakakulipo talaga ng mga nakaupo. Oo, kasi yun ang side comment again. Yun, side ayaw comment. lang pala magbigay. Hindi talaga. Mga... Pero dito sa barangay tayo, pinag-uusapan natin para magkaintindihan tayo magkakabarangay. Pero alam niyo na, yung sinabi ni Kagawad Marina, dapat ilalaan sa dito. Pero mas naawa ko yung Kapitan Dondon eh. Oo kasi nga. sa Oo atin nga. pa isa-isa ang lapit eh. Wala namang problema yung pa isa-isa eh. Pero sa kapitan, dagsa. Ay, bulko ang hingi. So, naramdaman ko yung sinabi ni Cap Dondon na yung paghingi, may prinsipyo rin dapat. Dahil yung mga outing tsaka yung grupo na lumalabas, huwag na alam namin, humihingi pa kayo sa konseho din ng city tsaka munisipyo. Nadagdagan na kayo nadagdagan. Palagay ko yung spirit of yung pag-enjoyment yung ibang tao na damay na dapat yung kay kapitan na pang-project na ibigay pa sa konting enjoyment. Hindi naman siguro, di ba? Kailangan balansehin natin. Ama. Ako ba? Okay. Ayaw magsalita rin ako. Hindi kasi talagang hirap pagdating sa mga solicitations ang punong barangay. Hindi lang po ako. Kasi ang punong barangay, ang mga kagawad, hindi naman sa pag-ano, nalalapitan po yan eh. Katuwang namin sila, lalo na sa mga binibigay. Pero pag lumapit sa kanila, pupunta pa rin sa barangay captain. Hindi naman kay kagawad lang ako. Tapos sasabihin ni kagawad, wag mo nang lapitan si kapitan ha. Nako, hindi ho sasabihin ayan, may dalawang tayong kagawad dito. Hindi ho sasabihin ng mga kagawad yung promise. Kasi, naturalmente, na sa ating mga kapitan at mga public servants o mga servant leaders, ay normal po na tayo ay magbigay, lalo na doon sa mga totoong nangangailangan. Yung talagang mga naghihikahos. Pero, gaya ho ng sinabi ni Kags Butch, lagyan natin ng konting limitasyon. Kasi hindi lang po, syempre, ang kayo o isang tao lang ang dapat pagsilbihan. Marami po yan eh. Kaya bulto, kasi ang dami hong lalapit. Ang kapitan kasi, ang dami hong pinupuntahan yan, ang dami hong kinakausap, ang dami lumalapit. Saka talagang, ang kapitan, normal. Talagang dapat lang tayong puntahan. Sabi ko nga kanina, Kags Butch, mas malaki yung responsibilidad namin eh. Ganon din po yung lalapit sa amin. Mas malaki din. Pero wag naman po sana, again, outing, inom, alak. Medyo ako hindi ho ako pabor dyan. Yun lang naman po ako sa akin. At sa aking mababait ho yung mga nakatira sa amin. Alam na ho nila yun na wag outing, saka wag alak. Madadaanan ako kagabi. Umikot po ako mga 2 o'clock in the morning. O kanina pala yun. Umikot po ako. May nakita akong mga kabataan na nasa tamang edad na naman pero nagiinuman doon sa kanilang private compound. Tinatanong ako, hindi na ho sila nagsasabi na, Kap, panginom naman, wala, alam nila ho yun. Hindi ho ako nagbibigay ng alak. Dahil yung ibibigay ko na 200, 300, meron hong
nangangailangan sa dialysis, sa chemotherapy, sa mga gamot, lalo na pagdating sa mga bata, mga bulilit natin. Doon, medyo apektado kami doon mga kapitan. Nagbibigay ho kami kaagad doon. Yun po. Alam mo, madagdagan ko lang, no? Kasi ito, manganganak yung mga experience natin, na alala natin. Yung sinabi kong yung mga tumutulong sa akin, yung tatatalo ako hanggang sa nanalo ako na tuwan-tuwa sa akin. Bihira silang humingi sa akin, Kap. Hindi talaga alam nila ang sitwasyon ko eh. Nakilala na ako eh. Ang ano naman dyan, usually yung hindi natin kakilala masyado. So, yun ang experience ko dyan. Meron nga ako na experience na buntis, lumapit sa akin. Tapos pang check-up daw, bigay naman tayo 500. Mamaya, nanganak na, panggatas daw. Di nagbigay na naman tayo 500. Tapos mamaya, pandamit daw. Sabi ko, wala naman nung kinalaman sa pagbubuntis mo eh. Ako ba tatay niya? Yung pala yung tatay, pinento sa akin, nakahilata at adik daw sa bahay. So, simulan yun, sabi ko, para tayo nag-ano nito, no? Binibigyan pa natin ng rason para lalong Pero yung style naman namin, SK May, siguro kinamali, ewan ko kung pareho. Kami yung konseho, nagbibigay kami sa sweldo namin ng certain amount at mayroon kaming barangay secretary or konseho and secretary na pag may humingi, bigay na namin lahat yon. So meron kaming ganon. For a time, okay. Ang nangyari lang kasi nagkaaway-away din kami mga kagawad, nawala yun. So nagkanya-kanya. So yung iba, wala kayo bigay, yung iba, konti lang. Sayang. Dapat talaga meron kayong, tawag? Pot na yun ang hinihinga ng mga tao. Singit lang po ako. Maganda yung sinabi mo, Kags Butch, na may pot, yung nagsasama-sama. Ang magiging downside lang nun, kapag may political aspiration yung isa sa mga kagawad, definitely malaki bibigay nun. Actually, Kap, yun nga yung gusto ko sabihin na nangyayari po talaga yun. Lalo na sa city natin na pinanggalingan, Kags Butch. Na pag-uusapan ng mga kagawad yan. Pero tama po kayo doon, yung pinunto nyo na kapag meron ng pangarap yung isa, syempre alam natin na meron tayong target na, eto, tagi-100 tayo. Tapos, pagka lumapit or dumating ngayon yung nanonolisit, syempre ikaw, abutan mo, 100 lang yung binigay nila. Gawin ko 500, no? Diba? May Talo ka agad. So, nawawala agad yung... May kasama ng paninira yun. Sasabihin na, sila, yan. Ay, nako. Speaking of paninira, nandiyan na tayo. Okay. Alam nyo po ba, ako na muna magtatanong, SK, kung okay lang sa'yo. No? Naniniwala ba kayo na ang mga tao minsan mas mapolitika sa politiko? Kagaya kanina na pinag-usapan ng mga pulok leaders, alam mo na, dito sa NCR, wala naman yan except leader, no? Sa ganitong lugar, tsaka doon. Pero wala talaga. Pero minsan ang intriga para lang pag-awayin kayo. Simula ng intriga among the council at among kay Kapitan Dondon tsaka laban kay Kapitan Butch, nagmumula yan sa mga taong mapanira talaga. Ang tip naman dito, hindi namin sinasabi na maraming naninirang tao. Ang sinasabi namin dito, mag-iingat kayo dahil nasisira ang relasyon ni Kapitan tsaka ni Kagawad o ng dalawang Kagawad dahil lamang sa mga sinasabi ng tao na dapat imbestigahan nyo muna at huwag nyo munang paniwalaan. Kasi naging biktima po ako niyan. Kagaya ng marami dati. tayo. Marami tayo naging biktima. Kagaya ko dati. Nagtatatalo ako. Sinabi daw ng pinsang kong nakaupo, hindi daw mananalo si Bush dahil walang pera yan. Totoo yun. Pero years later nalaman ko, hindi naman niya sinabi. At saka wala sa katauhan niya na para sabihin niya sarili niyang dugo yun. In fact, sila nga ang nagbibigay sa akin ng contribution eh. Meron din nagsabi, isang mataas na opisyal, na merong kagawad na sinasabi, ganito raw sa akin, ganyan. Nagalit kaagad ako doon, nakipag-away ako doon. Pero years later, na-realize ko, wala sa personalidad niya at sinabi niya sa akin, kagawad, wala talaga akong sinabi na ganun. Ay ako na humingi ng patawad sa kanya. Kaya marami talaga tayong mamimit, may encounter ng mga tao na sisirain ang relasyon natin para lang bumagsak ang isang administrasyon o ang isang magandang samahan. Hindi lang sa politika, kundi kahit sa opisina. Yeah, actually, Kags, yung validation para sa akin, Kap, napaka-importante nun eh. Lalo na sa mundo po ng politika at pagbibigay ng serbisyo, kahit masabihin mo walang eleksyon,
yung mga tao, yung mga empleyado particularly, na malapit kay kapitan, for example, hindi na iiwasan yung yung sa sobrang pagiging malapit, nagiging overprotective na lang siguro yung mas magandang terminology natin sa kanila. Nagiging overprotective sila na minsan may mga kagawads na nabibigyan ng kulay Kap na keso tatakbo si ganito, si ganyan, lalaban, ganito, ganyan. Pero wala namang sinabi si kagawad. At walang intensyon. Walang intensyon. Kumbaga, nagkaroon ng animosity because of that simple joke na ipinarating niya, trusted ni Kapitan eh. Siyempre, nagkaroon tuloy ngayon ng parang boundary yung relationship ni Kapitan at saka ni Kagawad. Kasi doon nanganganak yun. Sa sobrang pagiging overprotective po ng mga taong nakapaligid sa atin, whether kay Kapitan or kay Kagawad, just to protect them. At para siguro, i-secure din yung kanilang, siguro, syempre hanap buhay yung kape. Yes. So, siguro, nag-worry sila. Pero hindi nila alam, Kags, yung pinupunto mo nga na may nasisirang relationship. At serbisyo. Yes, at serbisyo. Kasi, imbes na magkaroon ng tiwala, kahit pa sobrang sipag ni Kagawad, ang dating ay umiepal yan kasi tatakbo yan, lalaban yan. Bida-bida. So, yun, bida-bida ganun na. nangyari. Pero, on the other hand naman, baka nga naman talaga. So para tuloy nangyayari ngayon, yung punong barangay mismo siguro, Kap, or siguro sa case mo, kapag may mga ganun bang senaryo, how do you handle it? Kasi syempre may mga tao talagang malapit sa'yo na ayaw niya rin yung ibang kagawad na nakikitaan ng potential. Kasi definitely may ganung senaryo eh. So hot seat ba to? Hindi, ang rule of thumb ko sa akin, hindi ako dapat tumatalon sa dagang bubuwit. Pag nakakita ka di ba ng daga, ay, tatalo ka. Yung pala, daga lang naman yun eh. Huwag ka masyadong ma-secure. Huwag ka maging insecure. Be secure of your position. The end of the day, mas maraming lalapit sa'yo bilang kapitan. Pangalawa, hindi sa panahon ngayon, hindi dapat yung politikahan sa barangay, wala muna yun. Malayo pa yung eleksyon eh. Baka nga mapospone pa eh. Di ba? O hindi matuloy. So, yan. Pero hindi nawawala yan. May kanya-kanyang may category. May sip-sip, may overzealous, o yung sinasabing protective masyado. Sabi mo nga, Kags Marie. Ayan. May mga ganon. Or, meron lang talagang forked tongue o yung naninira at gustong sirain ng isang magandang samahan. Meron din naman kasing mga kagawad na tuso. Di ba? Hindi nawawala yun. Nagta-thumbs up siya. Para lang at least alam nyo nagta-thumbs up si Kags Marie. Okay? Meron naman talaga kasing kagawad na tuso. Maraming klase yan. May mga ganun eh. Pero it's how you handle yung mga bagay na gano'n o yung mga taong gano'n. Kasi at the end of the day, ang iniisip mo dapat ay kung paano mo mapapagserbisyohan yung mga tao nang hindi kayo nagkakahiwa-hiwalay. So yung mga ibang bagay, lulunukin mo na lang yon. Yung mga nakakarating sa'yo, sige na, padaanin mo na lang hanggang sa ikaw ang mismo. Kasi eventually, Kags Butch, lalabas din ng mga, Katotohanan. Yes. Katotohanan. Yes, totoo Lalabas yan. yan eh. Hindi pa pwedeng hindi mo yun eh. Sa mga kagawad na gusto sisirain ba si kapitan o kapwa kagawad niya, lalabas din yan eh. Tapos, sa lahat ng ayoko. Ako, ito, on record, kinausap ko mga kagawad ko. Alam niyo, di ba dati nung unang panahon, Kags Marie, saka Kags Butch, SK Mike, yung labanan, parang sa Braveheart, mag-uusap muna yung dalawang leader sa gitna, tapos saka maghihiwalay, tapos saka maggegera. Kinausap ko yung mga kagawad ko. Ganun ang Sabi ko, wag na tayong magsaksakan sa likod. Sino lalaban? Para at least alam na natin. Ganon. Hindi, Kap, walang lalaban. O dahil sa walang lalaban, magsama-sama tayo na mas maganda para sa mga tiga-namayan. Okay sila. So, naging okay kami eventually. At lahat ng mga kagawad at ang barangay captain kasama SK, para kami bola ngayon. Pero naglabasan muna kami ng bara at nilabas ko, wag na tayong magsaksakan sa likod.
Huwag na tayo magsira. Hindi na uso ngayon yun. Hindi na uso ngayon yun. Naniwala kayo sa akin. Ang stress, inaalis yun dahil mas maraming stress pagdating sa pagsiservisyo sa barangay. Yun ang mas importante. Alam mo, Kap, ang ganda ng sinabi niyo po. Kasi feeling ko, Kags, Butch, SK May, nahahampered yung service because of politika. Yes. Totoo. Pero kapag ikaw sa konseho mo, ikaw bilang punong barangay, at ang isa sa mga criteria na meron or qualification si Kap Dondon na siguro kung maa-apply po yan ng mga punong barangay, mas unahin natin yung serbisyo. Napakaganda po ng example na binigay niya po sa atin. Nagkaroon na lang ng tapatan. Naging honest na lang. Nilabas na nila yung barahan nila. Pero kita nyo naman po, ang epekto niyan, magandang serbisyo para po sa mga kabarangay. Kung magkakaroon ng politika, di pagdating na lang ng panahon ng politika. Darating at darating. Not this time na nagtatrabaho pa tayo. Kasi sabi nga natin, Kags, di ba? Lagi namang may panahon. May tamang panahon para sa politika. Kumbaga sa ngayon, huwag tayong maghilahan pababa para lang maiangat. Yun ang kasi yung pinaka-ayoko Yung naging Ayaw mo talaga. Hindi, coming from my own opinion, mga kabarangay, at ayoko pong ma-misjudge. Para kasi sa akin po, parang hindi naman porket na gusto mong umangat, kailangan mo pang manghila ng ibang tao pababa. Yun kasi yung nakakalungkot talaga, Kag, sa mundo ng politika. Usually, sangayon ako dyan, usually pag wala ka talagang ginagawa, nangihila ka pababa kung wala ka maipakita talaga. Pero ako sangayon talaga ako sinabi ni Kap. Ako, pag halimbawa sabihan mo ako, Kapitan Marie o Kapitan Dondon, na Butch, magtrabaho na muna tayo. Tsaka alam mo, makakapagtrabaho tayo ng maayos. At makakakilos ako ng bukal sa aking dibdib. Sabihin ko, Kap, meron ako mga project. Itong gagawin ko. Pwede man tayo tatakbo Kung sakali magbago isip ko, doon lang tayo mag-away. Pero hindi naman ako tatakbo. Nais kong gawin to. Kasi mahirap kasi yung pag ginagawa mo, dahil nga yung kapitan mo ayaw ng ganun, hindi mo magawa yung gusto mo. Hindi mo magawa yung project. Kumbaga, nahuhold ka. Nahuhold ako. Dahil iniisip ko yung feelings ng nakaupo, ng kapitan. At iniisip ko yung sasabihin ng mga gumaganon sa kanya. Ako, si Butch tatakbo yan. Nako, si Kags Marie, naghahanda na yung dalawang yan. Mga ganun. Hindi ito yung mga kilos. At sabi nyo nga, in the end, sila ang trabaho nating lahat. Tsaka napakahirap, Kags Butch, nang walang peace of mind. Totoo. Mahirap. Totoo. Hindi nabibili ng pera yun, mga kabarangay. Ano nga po lagi kong sinasabi sa council, saka sa mga tao as well, sa pag nagkakaroon po kami ng engagement sa mga tao, mas mahirap pong mag-down ng tao, maraming muscles na gagamitin, kesa sa ikaw ay mag-angat ng tao. Konti lang yun. Mas mahirap magsimangot, maraming muscle sa mukha ang gagamitin nyo kesa sa mag-smile. Yan po. Again, at the end of the day, ang serbisyo ang magkakaroon ng problema Pag kayo masyado may infighting, pangit po yun pag may infighting. Hindi ho maganda para sa mga taga-inyo at lalo na sa constituents nyo. Yun po. Maraming salamat po, Kap Dondon. Alam niyo po mga kabarangay, ganito po talaga yung mga kwento na hindi po ninyo madalas naririnig sa atin pong mga barangay officials, pero ito po talaga yung realidad. Alam niyo po, naalala ko nga po dito, yung madalas po sinasabi sa atin ni Yusek Martin Dino noon na napakadumi po talaga ng politika, hindi po talaga maiiwasan yan. At dyan po talaga natin napatutunayan kung gaano po kaimportante ang atin pong mga relationships at mga connections po pagdating po sa barangay service. At hindi lamang po sa barangay service, maging pati po kung nasa ibang posisyon po kayo sa gobyerno. At bilang panghuling katanungan na lamang po, sa political journey po ninyong lahat, meron po ba kayong maibibigay na tips o advice sa ating mga kabarangay at sa mga barangay officials na nanonood po sa atin kung paano po ba ninyo pinangangalagaan ito pong mga relasyon at mga koneksyon na napubuo po ninyo throughout your political journey po? Sige, ako na muna. Ako kasi, pwede kong iyabang na halos lahat sa barangay namin, kakilala ko. Kasi doon ako pinanganak, doon ako nagsilbi, doon ako tumanda. So, parang si Kagawad Marie, tito-tita ko na yung mga katanda sa akin, at kuya naman ako sa mga mas nakakababata. So, hindi na ako, alam nila lahat ng baho ko Alam din naman nila kung anong
In fact, sinusubaybayan na lang ang aking career dito sa Barangay Tayo. Kaya nakakatuwa naman. Ako, hindi ako nag-alaga ng tao. Kasi pag mag-aalaga ka ng politika, may ka akibat na pera yan eh. Ang alaga ko lang is friendship. Kung talagang kinaibigan mo ako hanggang sa pagtanda natin, kaibigan mo ako. In fact, kilala ako ng mga tao diyan sa mga depressed area na standby ako diyan. Minsan nakikipag-inuman tayo nung umiinom pa po ako. Pero ngayon hindi na po. At madalas ako diyan makipagkaibigan. In fact, Kags Marie, pag ako malungkot, napunta ako doon. Kasi nakikita ko yung pinagdadaanan nila, masigit pa sa pinagdadaanan ko. Nai-inspire ako sa kanila. So sa akin, ang advice ko is just be yourself. Hindi mo kinakailangan, sabi nga ni Willie Villame, hindi mo kinakailangan maging mabait sa tao para patunayan sa sarili mo na mabait ka nga. Hindi. Nasa sa'yo yun. So kung anong pinapakita ninyo sa akin, yun din ang ipapakita ko sa inyo at sa aking mga kasamahan, sa konseho at sa aking kapitan. So public service is basically character. Character-driven yan. Pag ikaw ay masama ugali, napupunta ka talaga sa masamang bisyo, kagaya ng pangungurakot at pang-aabuso. Pero pag nag-ilag kayo ng okay lang, medyo mabait na tao, yan din naman ang ibibigay sa serbisyo. Hindi na kailangan ng relasyon sa politika. Ang kailangan lang dyan, kilala ninyo ang isa't isa. Ako naman, Kags Butch, bago si Cap, para pag ganun tayo. Hindi, alam mo mga kabarangay, siguro yung para sa akin, yung pagiging genuine and yung sincerity, hindi na para sabihin mo may political leaders ka. Kasi yung tinatawag na political leaders, ganun din naman po kami. 'Di ba? Political leaders din naman tayo. Ganun din naman yung mga nakakasama natin. Pero on my own experience po kasi, hindi po ako nagtatrato ng mga leaders. Relationship po yung foundation. Kaya nga po sinasabi ko, babalik ako doon sa sinasabi ko na mahalaga sa akin yung genuine ka at sincere ka. Kasi kapag ka hindi totoo at hindi ka rin sincero, lahat yan, baliwala lang. Parang nandyan ka lang, para lang, kinailangan mo lang sila para iboto ka. But mind you, yung mga bumoboto sa atin, Kags, Kap, tansya ko, hindi naman lahat yan kilala mo talaga eh. Yes. 'Di ba? Maraming pa nga dyan na parang magugulat ka na lang. Kasi sa libo-libong tao yung bumoto, Kags, hindi mo ma-identify yan kung sino yung bumoto sa'yo at hindi. Pero, pag ikaw, totoo ka at sincere ka at alam mo wala kang tinatapakan tao, manganganak na lang yan lahat, Kags. At ang pinakamaganda nun, naglalakad ka sa labas at umiikot ka sa buong barangay mo na hindi ka kinakabahan na may galit. Oo. Kumbaga siguro, some people will say something about you. Pero ikaw, na as a leader, pinanindigan mo na hindi ka rin naman nagsalita ng against or anything about them. Para pag nagkita kayo, kung may samaan man ng loob, ikaw sa sarili mo, wala. Kasi alam mo wala ka namang ginawang masama. Kaya again, mga kabarangay, doon ako sa pagiging genuine and sincere sa mga tao at sa pakikisalamuhan nila. At never treat them as a leader. Treat them as a family. Yun po. Ganda naman ang Pa sasabihin ko, ang gagaling ng mga nagsalita. Pag si Kags Maria nasasalita talaga, parang pag-ibig lang ang ibig sabihin yan. Natunaw Ikaw na naman yung at pag-ibig. napuhaw sa iyong mga sinabi. At ikaw parang nagtalampati sa harapan. Nakakabighani ang kanyang pagtatalumpati. Okay. Well, anyways, as what they have said, English naman, Tagalog ulit. Sa mga sinabi nila, totoo naman ho, ano ko lang yung sinabi ni SK Mai kanina tungkol sa binanggit ni Cap Dino, ni Cap Martin Dino, ni Yusek Martin Dino. Totoo po yun. Marumi ho ang politika. Pero ang nagpapalumi sa politika ay mga politiko. Kasi ginagawa ho, ang politika supposedly para sa akin po, okay yan eh. Wala na ba problema sa politika eh. It's the way of life. Pag nagpunta ho kayo, nag-aral ho kayo sa Politics 101, politics is the way of life. Paano nyo kakausapin yung magulang nyo, paano nyo ho kinakausap yung inyong ama,
At paano nyo nakukumbinsing magbigay ng baon, magbigay ng pera, mautangan? It's politics eh. Anong kanyang, saan sila, pet peeves nila o yung madali silang ma-irk, di po ba? Ganon din naman sa ating mga constituents. Pero kapag tinrato nyo talaga silang mga butante lamang, butante lang talaga magiging sila sa iyo. Pag ayaw ka nila iboto, hindi ka nila iboboto. Pero kapag sinamahan mo ng pakikisama, malalim na representasyon sa kanilang pamilya, yung nandun ka habang nagdadalamhati, Kags Marie, Kags Butch, sa birthday, hindi ako masyado nagpupunta pag birthdays po. Pero kapag nangangailangan kayo ng tulong at talagang nandun na sa verge na merong isang family member na malapit ng sumakabilang buhay, nandun ho ako. Hindi ako umaalis, pumupunta ako doon. Kahit gaano pa kalayo yan. Minsan napilayan yung isang kaibigan ko o anak ng kaibigan ko, pumunta pa ako ng Cainta. Ganun eh. Meron hong mga ganung pagkakataon na kung kailan sila down, nandun ka, naku, maniwala kayo sa akin, hindi ho aalis sa inyo kahit gaano kalaki ng pera ang itatapat ng kalaban nyo. Hindi ho ililipat sa iba yan. Dahil malalim ho yung pinagsamahan nyo. Yun lang naman ang sa akin kung ano yung inano ng Panginoon sa atin na dapat natin gawin natin. And everything will follow. Yun lang naman po sa akin. Ayan po, maraming salamat po Kap Dondon, Kags Butch at Kags Marie. At maraming salamat din mga kabarangay sa inyo pong pagtutok sa isa na namang araw na makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Sana po ay marami po kayong natutunan mula sa episode natin ngayon mga kabarangay. Muli po, ako po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar, sa ngalan po ng ating pambansang kagawad Kags Butch Serrano, Kags Marie Formentera Ferrer at ni Kap Dondon Francisco. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo. Dito lang Sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay